Lorenzo, mamaya natin sagutin yan. Meron tayong topic dyan. Ano yung rule ko? Pag nagle-lecture, pagka malayo sa topic yung tanong, pwedeng i-reserve na lang mamaya, no? Kung magtanong kayo, kung halimbawa, anong DO, sir? Ano yung prop boss? Yun, ha? Okay, yung ibang mga questions kasi may mga reserved answers tayo dyan, no? Para smooth lang, okay? Para smooth lang ang yung mga bossing, no? Para smooth lang yung ating flow. Okay, so ulitin ko, from Gator, anong gagawin ni Gator? I-check niya yung requirements, yung identity ng committing officer, yan. Yung identity, yes. Okay. Yes, sasagutin ko yan mamaya, Steven, no worries. Okay, ngayon, ipupunta kay property custodian para yung mga personal belongings niya ay maitago. At dadalhin kay DO para i-check ulit yung mga requirements at i-record sa blatter kung anong oras siya kinulong. At pagkatapos kay DO, dadalhin siya kay records unit. I-check yung authenticity, gagawin yung booking procedure. Kukuhanin ng fingerprint, ng photograph, at ng kanyang personal information. At bago siya i-refer kay health para i-examine sa kanyang medical condition. At pagkatapos noon, kay assistant warden for orientation of the rules and regulation of the jail. Naintindihan nyo? Ito lang naman yung simpleng process. Huwag na natin gawing komplikado, napakasimple lang yan. So, syempre, hindi na kukuha yan ng isang pasada lang. So, kayo, re-refresh nyo yan, o babasahin nyo ulit. Okay? So, ang tanong, nag-gets nyo ba? Yung procedure natin. Yung tanong, dapat nag-gets nyo. O, yung nag-annotate. Tanggalin ko yung in-annotate mo. Naintindihan nyo ba, mga idol? Okay? Yes, sir. Right na, absorb pa. Alright. Number 16. The first chief of the PNP is General Cesar Nazareno, while in BJMP was, buti ka pag ikaw sasagot ng Cesar Montano talaga, ano? Okay. Last ng trip mo, idol, ah. Cesar Montano, hindi. Coco Marvin. Coco Marvin. Okay, personality to, personality. Eto naman, no? May nakalagay, no? May nakalagay na. Itinuro na yung sagot, idol. Sino ang first chief ng BJMP? Si Charles Mondehar. Charles Mondehar. Taga-ano ata to? Taga-Batangas ata to? Hindi, joke lang. Charles Mondehar. Siya ang first chief of BJMP. O personality siya. Si Paulino Santos, first penal director of Davao Penal Colony and Farm. Yeah. Okay, sige. Number 17. A chemical that is injected to an offender that puts him into deep unconsciousness. In lethal injection. Okay, trivia. Lethal injection is a modern way of death penalty in which gagamit ka ng chemicals para ma-stop yung life ng tao. Diba? Para mapatay natin yung tao na nasentensya ng death penalty. Okay, ang kauna-unahang tao na sentensyahan ng death penalty through lethal injection ay walang iba kundi si Leo Echegaray na nakasuhan ng rape. Diba? Si Leo Echegaray, yun yung nasentensyahan ng lethal injection. Okay, ngayon, ang pag-uusapan natin, by the way, maraming form of death penalty, ha? Meron tayong modern, meron tayong mga traditional. Ito, modern to, lethal injection. Okay, ano po yung chemical na pag tinurok sa inmate, at dito sa tao na yon ay magiging unconscious siya. O, pag ang keyword mo dyan ay sleep, walang yung word na sleep, di ba? Ano ba ang other term nun? Unconscious. Okay? Unconscious. Hindi siya wala siyang malay. Yun, di ba? Mawawalan siya ng malay. O, ano yung ituturok sa kanya para mawalan siya ng malay? Alright? Hoy, huwag kayong sumagot ng letter D, idol, bossing. Ang letter D yan ay betsin. Wait na yun. Tuturo, hoy, kayo, baka gumagamit kayo ng betsin para pampatulog ng kasama nyo sa inuman. Nakaw! Diba? O, nagka-idea tuloy kayo. Wag na wag, idol. Wag mong subukan. Wag kang gagamit ng betsin. Alright? Sige. Hindi ang letter D. O, tatlo lang naman yan. Tatlo lang. Diba? Tatlo lang yan. O, bibigyan ko kayo ng madaling paraan para hindi kayo mapagbaliktad yan. Napakadali. Ganito lang, o. Makinig. ST, sleep, tulog. O, di ba? Yun ang top. Tamang sagot, sleep, tulog. Pampatulog.
O, di ba? Mapahirapan mo pa sarili mo, di ba? Sodium thiopental. Sodium thiopental, sleep, tulog. Uy, ayos yun di ba? Ito pa, malupit, di ba? Ito, pancuronium bromide, paralyze the body. O, di ba? Initials lang yan di ba? Paralyze the body. Mapahirapan mo ba natin sarili natin dyan? Okay, ang unang ituturo sa'yo, idol, ay sodium thiopental. Pag tinurok yan, magiging mawawalan ka ng malay. Ang pangalawa, i-relax yung muscle mo. I-relax yan. So, hindi ka na makakagalaw. Hindi ka na. Pancuronium bromide. Okay? Ang keyword, PB, paralyze the body. And last but not the least, to stop the beating of the heart. Sir, paano mo ngayon gagawin yan? Ano ngayon ang papalusot mo dyan? Huwag kayo, malupit ako, boss. Prevent cardiac. Diba? Okay. Pigilan ang cardiac, tibok ng puso. Alam nyo, Okay, ganun tayo. Gawin nyo ng medyo may twist ang pag-aaral. To stop the beating of the heart. To stop the beating of the heart. Heartbeat. Paano? Paano sa aking sariling pag-aaral para mas madali ko maintindihan? Prevent cardiac. Di ba kasi lang naman ibig sabihin nun? To prevent the beating of the heart. Ayos ba tayo dyan, mga boss? Okay. Ayos ba? Ayos ba yun, bossing? Dito mo lang yung mapapanood. Okay? Alright? Alright ba? Alright? May idea na kayo? Okay. Ganun mag-aaral, boss. Dapat gawin mo ng twist. Sige. Madaling tandaan. Di ba madaling tandaan yun? Okay. Sleep, tulog, paralyze the body, prevent cardiac. Di ba? Solid daw. Ganun talaga, boss. Ngayon ko lang nalaman yan. Patay tayo dyan. Mabuti na lang, nag-enroll ka dito, idol. Okay? Umi-smooth din si Arky. Gusto rin magpa-viral, May screenshot nga yan. Kumain ka na, next naman. Parang mga estudyante ko lang din, ang kukulit lumabas yung kulit. Mga estudyante ko sa Quadro Alas, ganyan din pa-smooth Diba? Akin ka lang, ganun pa May pa-comment pa siya Kumain ka na, smooth. Diba? Noon. Okay. Sige. So, alam niyo na. Only potassium chloride can stop the beating of my heart. Diba? Sabihin mo sa ex mong, sinabi niya dati sa'yo na, kapag nawala ka, titigil ang tibok ng puso ko. Sabihin mo sa kanya ngayon, ulul! Diba? Ulul ka. Diba? Only potassium chloride can stop the beating of my heart. Hashtag Corad by Quadro Alas. Diba? Quadro Alas Borsba. Alright, absorb, di ba? I-ano mo yan ngayon, i-status mo yan ngayon, di ba? Nawala ang antok ko. Okay, sige. Di ba? Next tayo. Yan. Yan, papahirapan pa ba natin sarili natin? Huwag na. Di ba? Binasic lang. Okay, ancient forms of death penalty. Yan. Konting ma-idea tayo. May kwadro dito. Yun, may estudyante ako. Yes, si Musab. Shout out sa'yo, idol. May kwadro alas pala dito ng estudyante. Yun. Ancient form of punishment. Death penalty. Death penalty, mga idol. Paano yan? Paano yung death penalty natin? Nung unang panahon, syempre, nakikita. Ano to? Burning. Ano to? Palitan natin yung kulay. Ano to? Sir, axe yan di ba? Hindi, giant blade yan. Ang tawag dyan, guillotine. Guillotine yan. Giant blade yan. Guillotine. Diyan nagsimula yung term na gillet, di ba? Eto, ano to? Garote. Iron collar. Tingnan nyo. Iron collar. Ano naman to? Ano to? Hanging. Di ba? Hanging. Biniitin ka, di ba? Ano to? Firing squad, musketry, or fusilading. Di ba? Ang daming tawag dyan. Firing squad, musketry, or fusilading. Ito naman, ano to? Braking on wheels. Ito, common sense, diba? Papagulungin ka hanggang sa wasak yung katawan mo. Diba? Kapira-piraso ka na. That's braking on wheels. Ito, beheading, ano pa ba? Pillory. Ang pillory, ilalagay ka sa stocks. Diba? Yung kahoy, wooden frame, nakalagay din yung kamay mo, tapos yung ulo mo, papasok na dyan, hanggang sa mamatay ka na lang. So, i-restrict yung movement mo, that's pillory. And other, marami pa, na hindi nabanggit dyan, ang dami.
Ang daming mga form of death penalty in the ancient times. Okay? Ancient times. Pwede pa ba yan ngayon? Siyempre, makatarungan na tayo. Nasa ano na tayo, human rights period na tayo, di ba? Age of enlightenment na tayo. Yun, no? Grabe naman yan. Physical torture. Okay. Pag sinabi nating physical torture, ano yan? Physical torture. Corporal punishment. Other term nito, corporal punishment. Breaking on wheels po yun, yung may gulong. Breaking on the wheels. Pag guguluhin ka dyan hanggang sa mamatay ka. Di ba? Yan, mga pipira-piraso ka. Breaking at the wheels. Okay, ito, hanging, ito, guillotine, ito, garote, ito, burning, ito, firing squad, or fusillading. Musketry, ang daming tawag dyan. Pillory, yun sa stocks. Okay na? Sige. Physical torture, corporal punishment. Nasaktan ka physically, di ba? Nung unang panahon, pwedeng maiming, pinapalo ka, mutilation, whipping, yan, or other inhumane form of punishment. Ang other term nito ay corporal punishment. Corporal punishment or physical. Pwede pa ba yung mga yon, idol? Pwede pa ba yung physical torture ngayon? Hindi na pwede yan. Nasa ano na tayo? Humanitarian period na tayo, mga bossing. Bawal na yan. Bawal ng manakit. Pagsasabi nga lang ng masasakit na salita sa PDL, bawal na eh. Yung pa kayang what more yung pagmananakit physically, di ba? Ito, social degradation. Hindi naman ito physical, pero emotional naman to, di ba? Ang tinatarget naman ito, yung kahihiyan mo. Social degradation, degraded ka socially, di ba? Putting on shame or humiliation. Pinapahiya ka. Tingnan ito. I am a thief. Huwag niyo kong tularan, pusher. Huwag tularan. Ito, sa Batangas to eh. Sa Batangas to eh, di ba? Flores de Pusher, grabe naman yan, no? May entry din ng Pinas pala dyan, no? Public humiliation, yes. Napapahiya ka publicly sa harapan ng maraming tao. Yan yung mga ancient. Pwede ba yan ngayon? Pwede ba yan na ililibot ka sa buong Cavite, tapos sabihin ka na, ako ay adik, huwag niyo akong tularan. Di pwedeng ganun. Okay, social degradation. Banishment or exile. Okay, mga idol, biblically speaking, ano yung kauna-unahang punishment na tinataw sa mundong ibabaw? Ano ang kauna-unahang parusa na ipinataw sa mga sinaunang mga tao sa mundong ito? Sige nga. Biblically speaking, what is the first punishment ever imposed? Biblical tayo, biblical. Sa Biblia tayo, mga idol. Okay, correct. Punishment. Yun, lilito ko lang kayo, nilipat ko lang dito sa death penalty. Yes, kay Adam and Eve. Diba? Sa Garden of Eden. Anong ginawa ng Diyos sa kanila? Pinaalis sila doon. That is punishment. Sending or putting away the offender. Na bawal ka nang bumalik dito. Ano sabi ni Lord sa kanila? Lumayo sila, di ba? Sa kaharian, sa Garden of Eden. Kasi gumawa sila ng kasalanan. Na-exile sila. And then, nagkaroon na tayo ng civilization. That's it, di ba? So, banishment, ang kauna-unahang punishment na ipinataw sa mundong ito. Biblically speaking, ha? Okay. O yun, tandaan ha. Baka mga tanungin sa board yan. Ano naman yung unang krimen na nangyari sa mundo? Biblically. What crime yun? Kung may first punishment, ano naman yung first crime na ginawa? Sige nga. Kung may first punishment, meron ding first crime. Ano yon? Murder or homicide, di ba? Murder. Kasi pinatay ni Cain yung kanyang kapatid na si Abel. Di ba? O mga nagbabasa ng Bible. With treachery pa nga, di ba? So, hindi naman yon parricide kasi magkapatid sila, di ba? That's murder or homicide. Okay, eto, sino pa yung mga, yan, sa Biblia, sino yung mga pinalaya sa kanilang sariling lupain? Yung mga Israelites, di ba? Yung mga Israelites. Di ba si Moises si Moises, di ba? Yung mga Israelites, ginawa silang alipin sa kanilang sariling bayan. At pinaalis sila. At yun yung sa Bible na hinabol sila ng mga, yung mga nangahabol sa kanila, tapos si Moises, sinati niya yung karagatan. Di ba? Yun. So that's it. Banishment. Yun yung unang panahon. Sa panahon ngayon, ginagamit pa rin ba natin to? Yung banishment, mga idol? Ginagamit pa rin ba natin yung ngayon? Sa modern... Yes. Sir, sa... Yes. Deschero. Okay?
meron pa rin tayong penalty na deschero sa ating revised penal code. That is a form of punishment or exile, di ba? Ano yung mga nasesentensyan ng deschero? Yung sa Article 247, yan yung death under exceptional circumstances. Yung sa mag-asawa, di ba, na nahuli in the act of sexual intercourse, yan, Article 247. At ano pa? Ano pa ang nasesentensya ng deschero? Yung sa, ano pa? Yung sa concubine. Yung sa concubine, di ba? Yung sa kirida, alam nyo ba na ang mga kirida ay hindi nakukulong? Ang alam ko, Fernando, oo. Sa pagkakaalam ko, syempre. I-send yata sa inyo yan. Naka-recorded to. Recorded yung topic ko, kaya pwede nyo i-replay. Alam ko, ganyan din yung system ko eh. Yes yan. Ayaw mo next nito. Wait lang. Okay. Concubine. Ganon din kasi sa akin, yung aking mga topic, recorded din. Kaya kung gusto nyo mag-avail talaga, pwede pa. Natapos ko na si LJ 9 days. Recorded yun, pwede nyo balikan. Ilang videos yun? Si LJ nasa 30 plus videos. Si LJ pa lang yun, 30 plus na videos na. Per subject. Tapos may Q&A din. May lecture muna, tapos dun sa dulo, Q&A. Para tumatak talaga, doble yung sigsig dito. Pasok ko yun. Kapag hindi ka pumasa, ewan ko na lang. Concubine. Alright, sige, concubine. Kirida. Alam nyo ba ng mga kirida ay hindi nakukulong? Di nga. Oo, hindi nakukulong ang mga kirida. Kaya dumarami sila. Magkano sa akin? Same lang din. 2K. Yung mga ka-radio join lang. Commercial lang, 2K. PM nyo yung page ng Cuadro Alas Review Center. Yan. PM nyo lang. May magre-reply sa inyo dyan. All na rin yun. May nakasama ding notes. May kasama na ding ganito. Lectures, live classes, pre-recorded. Parehas lang. More references. Okay. Alam nyo ba ng mga kirida hindi nakukulong? Kirida concubine. Yung kabit na, di ba? Kasi nalilito kayo. Sige. Linawin ko lang. Di ba sa concubinage? Sa adultery. Additional knowledge to Sa concubinage, di ba, ang liable ay yung married man saka yung single woman. Ang tawag dyan, yung kanyang kirida, ang tawag dyan concubine in English, in Tagalog, kirida. Sa adultery, yung married woman saka single man. Ang tawag dito sa kabit na lalaki ay paramour. Alam niyo ba kung bakit tinawag yan na paramour? Kasi yung mga babae, yung mga loko-loko hindi lahat. Yung mga manlolokong babae, hindi sila makontento sa isa, di ba? Kailangan pa ng 2 o 3 para more, alright, di ba? The more, the merrier daw. Hindi, joke lang. Okay, so yun. Alin dito sa kanila ang hindi nakukulong? May banat, no? Okay, yun. Kaya sa kanila hindi nakukulong. Ang hindi nakukulong yung mga kiridang babae. Lugi na naman tayong mga lalaki. Pag kiridang lalaki, pag kabit na lalaki, kulong ka, idol. Pag kiridang babae, deschero penalty. Di nyo alam, basahin nyo sa batas. Deschero penalty. Exciting, di ba? Additional knowledge. Di ba? Okay. Additional knowledge. Alam nyo ba ang mga kabit na babae hindi nakukulong? Wordplay daw. Yes. Diba? Marunong tayo mag-wordplay, idol. Marami pa tayong wordplay na nyo. Kung nanonood kayo ng flip top, alam nyo na yan, wordplay. Paramour. Deschero, Alam nyo, ang mga kirida, yung kabit na babae, hindi yan nakukulong. Deschero din penalty niyan. Kaya kung alam nyo lang, ang penalty ng deschero ay dun sa Article 247, hindi lang yun. Marami pa. Wait lang po. Dalawang araw po, yung Quran. Dalawang araw po binigay ni Sir John sa akin. Sir Borspo. Okay, wala na kayong question dito? Okay. Sir, pag pinatay yung kirida, saan papasok? Di murder or homicide. Kirida, yung kabit, di ba? Murder or homicide. Bali ba na lang kung naaktuhan? Di ba? Kung ganyan mong usapan ang gusto nyo, I suggest mag-avail na kayo sa Cuadro Alas. Tinuro ko doon ng CLJ ng 9 na araw. Hindi 3 araw, Okay. Hindi 3 araw. 9 na araw. Okay. The idea that punishment will give the offender lesson
to others that what would happen to them if they committed the heinous crime. Give lesson. Magbibigay daw ng leksyon sa kanila. Ayaw mag-continue nito. Okay, that will give a lesson, the offender a lesson by showing to others what would happen to them. Ito mangyayari sa inyo kapag ginawa niyo ito. Ano tawag dito? Reformation ba to? Hindi. Retribution ba to? Hindi. Ito ay deterrent. Okay, deterrence. Yan, deterrence. Bakit siya deterrence? Kasi bibigyan mo ng example or lesson yung iba para hindi gayahin. Di ba dalawa yan? General deterrence, convincing the society. Specific deterrence, convincing or warning or lesson to the offender himself. Di ba? Ayun, very good, very good. Nakakasunod na tayo mga idol. Next tayo. Number 19. Yan, basic lang. It is a warrant issued by the court bearing its seal and signature of the judge directing the jail or prison authorities to receive the inmate for custody or service of sentence imposed therein. Ano yan? Oh, very good, very good. Magaling, magaling, magaling. Hindi ito subpoena duces tecum. Pag sinabi natin subpoena duces tecum, to bring documents. Subpoena to bring the document. Subpoena duces tecum yan. Hindi rin commitment paper, walang ganyan. O, ito na. Ito na yung pagbabasa nyo, yung tinuro ko sa inyo kanina. A warrant issued by the court. May signature ng judge at may seal ng korte. At ang purpose for service of sentence. So, hindi yan commitment order. Yan ay mitimus warrant. Yan. Kasi ang purpose ay for service of sentence. Ano yung turo ko sa inyo kanina? Kung order lang for safekeeping or detention, ayan, safekeeping or detention, yan ay commitment order. Alright? Sige. Pero kung for service of sentence, yan ay mitimus. Sige. Dahil quality tayo, sige, di-discuss ko yan. Paano ba yung nangyayari dyan, idol? Ito yung mukha ng ating, okay, institutional correction. Institutional correction. Pag sinabi natin institutional corrections, ano yan? The reformation of the offender takes place inside the institution. Okay? Dito siya sa loob ng kulungan, magbabagong buhay, or i-correct sa kanyang pagkakamali. So there are 3 departments concerned with institutional correction. The DOJ, DILG, and the DSWD. The Bucor is under Department of Justice. The BJMP is under DILG. And the Bahay Pag-asa is under DSWD. Yan, tandaan ha, yan. Okay. Ngayon, anong pagkakaiba ng tatlo bukod sa logo? Magkakaiba sila ng kliyente. Dito, nakakulong dito sa Bucor ay mga national or insular prisoner. Ito, basic naman siguro. Pero, kahit yung iba, basic nalilito pa rin ha. So, kailangan pa rin natin ito i-discuss, no? National or insular prisoner. Ano yung mga penalty para madala ka sa Bucor? 3 years and 1 day above. 3 years and 1 day above. Above 3 years. Yun na lang. 3 years and 1 day above. Sa BJMP, ano yung nakukulong dito sa BJMP, mga idol? Sa BJMP, pwedeng detainee or pwede rin sentence. Pag sentence ka sa BJMP, less than 3 years. Less than 3 years. Yan yung mga city or municipal prisoner. Sa BJMP yan, less than 3 years. Kung sentence prisoner ka, sentence prisoner. Okay? Yan ha. Kung detainee ka, kahit anong pang sentensya mo, pwede ka dyan sa BJMP. Tandaan ha, tandaan. Okay? Okay. Ano pa? DSWD, Bahay Pag-asa. Ano naman yung nakakulong dito sa Bahay Pag-asa? Ayan na. Yan na yung mga CICL. Ano yung CICL? Children in Conflict with the Law. Okay? Children in Conflict with the Law. CICL. Ito yung mga bata na nakagawa ng kasalanan. Diba? Doon sa ating RA 9344. Children in Conflict with the Law. Yung mga below 18, diba? Mga 15 years and below, exempted from criminal liability. Above 15 but under 18, diba? Yan yung conditional. Yan yung mga tinatawag natin na CICL. Very good. Pag CICL ka, syempre hindi kaya halo sa BJMP. Hindi kaya halo sa DOJ Bucor. Kasi juvenile ka di ba? Dito ka sa DSWD. Bahay Pag-asa. Ito dati pangalan nito, Youth Detention Home.
hanggang sa maging Youth Rehabilitation Center, hanggang sa nagkaroon ng RA 10630, di ba? Yung Comprehensive Juvenile Justice Act. Ang tawag na dyan ay Bahay Pag-asa. Di ba? CIW? Sa ano yun? Sa Bucor yun, idol. Mamaya, i-discuss natin yan. Okay, excited. Di ba? Ano pa lang, overview pa lang. Mamaya tayo. Eto, sige, gusto nyo. 7 penal institutions. 7 penal institutions. Dito sa Bucor. Yan yung NBP, CIW, at yung other penal colony and farm. Okay, sige. Papyo muna para ma-idea kayo. Pero mamaya, lalaliman natin yan. Sa DILG naman, anong klase ng jail naman yung under control ng BJMP? CDM. Ano yung CDM? City, District, and Municipal Jail. City, District, and Municipal Jail. Mamaya, i-discuss natin yung CIW. Sa Bucor yan, idol, sa Bucor yan. Sir, yung provincial jail, under ba yun ang control ng BJMP? Hindi. Ang provincial jail is under the control of provincial government. Tandaan, yung provincial jail is under the control and supervision of the provincial government. As of now, pero soon, meron ng batas na dyan. Inaayos. Magiging BJMP na yan. Kaya samantalahin nyo, galingan nyo sa board exam para maabutan nyo yun. Kung saaling ma-approve yun, bill pa lang siya, hindi pa siya ganap na batas. Pag na-approve yun, lalaki yung quota ng BJMP. Actually, malaki na ngayon quota ng BJMP ngayon. Kaso hindi sa pagiging jail officer, kundi sa PDL. Joke lang. Okay? So, ayusin yung decision nyo sa buhay. City, District, and Municipal. Provincial jail ay under the control of provincial government. Tandaan, provincial government yan. Bahay Pag-asa, dalawa lang naman yan eh. For male and female. So, mamaya, i-discuss natin yung mga different penal institution. Sir, ano to city, district, municipal? Sa BJMP yan. City, pag ang isang city, may jail, city jail. District, pag malaking city or kaya mga clustered municipalities, yung marami, di ba? District, pag isang municipality may isang jail, municipal jail. So, ito yung ating tatlong department concerned with institutional correction. Nakuha nyo? Overview pa lang yun, ha? Overview pa lang. Mamaya natin lalaliman ng isa-isa. Yan, okay? Sige, number 20. He is the warden of Elmira Reformatory of New York and instituted a program of education, training in useful trades physical activity, indeterminate sentence, inmate classification, and incentive program. He also wrote 50 years of prison service. 50 years of prison service. Ano kaya yan? Ano kaya ito? Sino kaya siya? Sino? Zebulon Tukoy. Yun, no? Nelta Sir. Yun, no? Zebulon Tukoy. He's a warden of Elmira Reformatory. Elmira, yan, Elmira, nandyan, no? Hindi yan si William Penn. Hindi rin si Alexander, si William Penn, siya nag-prescribe ng imprisonment. Diba? Sa imprisonment yan. First person to prescribe imprisonment. Si Manuel Montesinos, sa ano siya, agricultural colony. Sa mga bata, di ba? Agricultural colony. Si Macanocci sa mark system. Sa ano yan? Sa ano, di ba? Sa parang similar to parol. Si mark system naman yan. Yung every good conduct earns a mark. Bawat mabuti mong gawain, bibigyan ka ng marka. So, ang tamang sagot dito ay si Zebulon Brockway. May mga names po ba na lumalabas sa board? Pagdating sa CORAD, possible. Pero sa ibang subject, dahil sobrang lawak ng pagkukuhanan, bira. So kung tatanungin kayo kung i-memorize ko ba ito, siguro kung CORAD, pwede yung mga mahalaga lang. Yung mga important personalities lang. Mga important personalities lang. Mga important personalities lang. Kasi ganito yan eh. O yun naman. Huwag mong masyadong ubusin ang oras mo sa kakamemorize ng mga tao. Bakit? Kasi pag hindi lumabas yan, patay tayo dyan. Ang ibig sabihin nun, pag hindi lumabas yung mga inaral mo na personalities, isa lang ang ibig sabihin nun. Alam nyo kung ano? Mga boss ba yan? Alam nyo kung ano? Pag hindi lumabas, nakafocus ka kasi sa maling tao. Hindi, joke lang ha. Huwag na kayo mag-focus sa tao para hindi kayo mamali sa tao. Hindi, joke lang. Okay. Marami sa TM. Ano daw? Therapeutic modalities. Personalities. Pwede, talaga possible. Buti nasa tamang tao. Tapos top 1 ka pa, no? Sana all. Okay, sige. Next.
He is a warden. Ang sagot ay Zebulon Brockway. Zebulon Brockway. Parang puro lalaki lang yung nakikinig sa akin ngayon. Wala ba tayong mga dito? Yan, marami ba lumalabas sa TCMP, sir? Depende sa TOS. Yan, marami din. I-discuss natin yan. Kung mag-alala, may 2 araw tayo. Kaya kong i-predict lahat na lalabas sa TCMP. Sabi ko sa inyo. Sa therapeutic, dali lang yan. Marami ba lumalabas yan? Wala tayo. Puro lalaki kayo. Puro mga bakulaw ata kayo, mga boss eh. Diba? Sarap magmahal pag may, diba? Dapat ang nyo, yung, dalawang motivation mo, no? Wala akong nakikita. Wala nagko-comment. Diba? Okay, William Penn. Si William Penn, siya yung first person to prescribe imprisonment. Okay, first person to prescribe imprisonment. Okay, ano pa? Si Charles Montesic, siya naman yung nagsabi na hindi na natin masyadong pagtutunan ng pasyente mga to, ha? So yun nga, di ba? Personalities, bihira na yan sa instinct. Yeah. Mga gutom na ba kayo? Tahimik lang, no? Low-key lang, low-key. Doon sa kabila, pinapalabas ko yung totoong sila. Dapat pakita nyo kung yung totoong kayo kahit online lang tayo. Pakita mo kung sino ka. Yan, harsh punishment will undermine morality. Okay, sabi ni Charles Montesic. Si Voltaire naman, sabi niya, shame is a deterrent. Yan, shame is a deterrent. Eto, kilala nyo na to, si Cesar Beccaria. Mamaya pa tayo kakain. Mga 12, para hindi sayang oras. Wow, nag-mention na. Minention na yung mga paborito niyang mga nakupo. Pinakita na kung sino. Yun. Cesar Beccaria, sabi niya, let the punishment fit the crime. Okay? Napansin ko kasi walang nagre-react pag bumabanat ako. Walang nagre-react. Puro kayong mga lalaki. Di ba? Na-appreciate ko naman, pero iba kasi pagkano di ba? Yun, sa'yo pa man daw. Ito. Yun. Cesar Beccaria, let the punishment fit the crime. Diba? Classical theory. Classical theory. Retribution. Retribution. Chill lang kami dito, sabi ni Ali. Nax naman. Ayos. Jeremy Bentham. Yung mga ganito na lang, mga idol, pag nag-memorize kayo ng personality, tandaan nyo na lang yung mga makakalagang ambag nila sa ating atak yan sa kwadro daw. Yes, idol, di ba? Ang kwadro natin. Jeremy Bentham. Doon may mga nabuong pagmamahalan na eh. Sa aking mga kapamilyang mga kwadro alas eh. Mga estudyante ko eh. Yun, nonchalant lang kami. Wow, sana all. Sana all. Mananchalant. Okay, Jeremy Bentham. Siya sa Panopticon. Nasa BJMP ang True Love. Diba? Dahil korad tayo, syempre po-promote yung BJMP. Basta jailer mapagmahal. O diba, Krame? Nandito ba si Krame? Okay. Basta jailer mapagmahal. Nasa BJMP ang True Love. Pwede naman pareho. Pwede namang nag-aaral ka and at the same time, ayun. Motivation, di ba? Motivation yan, idol. Okay lang yan. Motivation, dagdag motivation yan. Solid mga wordplay mo, sir. Okay. Ayos ba? Crumbs? Ayos mga wordplay ko? Marami pa ako baon eh. Ayos, sir. Ayos. Okay, sige. Panopticon prison. Panopticon. Pag sinabi natin Panopticon, ito yung sa ginawa ni Jeremy Bentham na hindi siya naging makatotohanan. Hanggang plano lang. Diba? Panopticon. Panopticon kasi ang ibig sabihin to allow the observer to observe. Ito yung mga large circular prison na ginawa. Pabilog na ganyan, no? Tapos may lighthouse doon sa gitna. Ganyan. Pero hindi siya talaga naging makatotohanan kasi hanggang plano lang. Paturo later, sir, ng mga banat. I-PM mo ako, tuturuan kita.
Kapag nag-aces ka sa kabors ba, sure ball, quadrong chicks pagpasa. Quadrong chicks daw, grabe. May nagtanong sa akin kagabi, mga idol. Ano daw ba ang premyo ng quadro alas kapag may nag-top? Meron daw po bang NMAX? Ang sagot ko, sa estudyante, hindi lang NMAX, may kasama pang angkas. Nag-comment pa si Sir Bors ba doon sa post ko eh. Di ba? Ganon tayo, kalupit. Diba? Sagot na ni Sir Bors ba yung angkas? Akin na yung NMAX. Pero yung angkas mo ay, pasahero. Huwag yung isipin na, Okay. Babae, pero babaeng aso. Yun. Shih Tzu, yun. Okay, kala nyo, Yan. Alright, sige. So, Panopticon Prison, naging lang siya eh. Sinulat lang, blueprint lang, pero hindi siya naging katotohanan. Diba? Hanggang plano lang. Jeremy Bentham yan. John Howard. Si John Howard naman, wala siyang ginawa sa buong buhay niya, kundi mag-tour. Siya yung tinatawag natin na Father of Prison Reform. Bakit? Kasi yung ginawa niya, naglibot siya, Naglibot siya sa buong mundo, pinuntahan niya yung mga kulungan para malaman kung anong status nila. Kasi sabi niya, gusto mong malaman ang status ng isang bansa kung mayaman o mahirap, pumunta ka sa kanilang mga kulungan. At doon sa kanyang pagtutur na yan, nakagawa siya ng mga suggestion. Kaya alam niya kung paano yung mga dapat gawin, na-apply niya yon sa kanyang Prison Reform Tour. Yan. Si Macanocci naman, 14 kami enrolled sa Quadro from Basilan. Uy, salamat, grabe, 14 daw sila. Dagdagan pa natin yan. Okay, gawin natin 1,400. Yan. Alexander Macanocci, okay, Mark System. Mark System yan, idol. Mark System, Macanocci, Mark. Bakit? Ano ba yung Mark? Hindi siya yung Mark na tahimik lang, okay? Yung Mark dito, marka. Okay, si Mark. Alright? Mark, every good conduct earns a mark. Bawat mabuting gawain, may katumbas na marka. Earn mark. So yung marka na yan, pwede mong magamit as ticket for release. Okay? Ticket for release. Diba? Para makalaya ka. May marka ka, diba? Marka. So kailangan mo ng mark. So bawat mabuti na ginagawa mo, nag-accumulate yon. Hanggang sa maipon mo yung mga marks na yon, magagamit mo as ticket for release. Yan. Ticket for release yan. Okay? Makakalaya ka. Saka Alexander Macanocci yan. Yan, Alexander Macanocci. Similar sa to today's practice of GCTA. Kaya nga si Macanocci, pero bago kasi magkaroon ng GCTA, nauna ang parol. Kaya siya tinawag na Father of Parol. Si Alexander Macanocci, siya ay Father of Parol. Bakit? Yung mark system niya ay similar to GCTA, similar to parol, na kailangan mong magpakabuti sa loob ng kulungan para makalaya ka. That's it, di ba? Mark system. Pero yung mark system na yon, in-upgrade pa yon. Di ba? Naging Irish system. Okay, si Walter Crofton, ang ginawa niya, yung mark system, in-upgrade niya. Ginawa niyang progressive mark system. The progressive mark system. Si Walter Crofton naman yan, ang tawag doon, Irish system. Irish, bakit siya tinawag na Irish? Hanggang 12 po ngayong tanghali. Tapos magre-resume po tayo ng 1 p.m. Bakit siya tinawag na Irish? Kasi si Walter Crofton ay taga-Ireland. Okay, taga-Ireland po yan. Taga-Ireland yan. Kaya siya Irish system. Kung Pilipino sana siya, di Philippine system sana yan, di ba? Kaso taga-Ireland siya eh. Sorry na lang. May Irish, di ba? May stage din yan, sir. Si Walter Crofton. Oo, may stages yan. Yung kanyang tawag dito, Irish system. Pero tatandaan niyo lang dyan, basta ang pagkakaiba nito, dito kay kay Macanocci, yung kumbaga, sinimulan ni Macanocci. Okay, sinimulan ni Macanocci. Tapos, tinapos ni Walter Crofton. Okay? Walter Crofton, Irish system. Okay. What else? Zebulon Brockway. Ano naman kay Zebulon Brockway? Si Zebulon Brockway, siya naman ang father of parole in the USA. Siya yung director ng Elmira. Okay? Elmira Reformatory, di ba?
Ano ba yung Elmira? Yan yung forerunner of modern penology. Anong tawag dyan? Kung ang Alcatraz ay darak, ang Elmira ay, dahil. Bakit siya tinawag na dahil? Nagugutom na tayo. Kumukulo na yung tiyan ko, Mamaya, kakain na tayo. Tapusin ko na lang to, Yun, dahil. Bakit siya tinawag na dahil? Kasi ano siya? Nakalagay siya sa isang burol. Yan, dahil. Diba? Ano kayang team song ng mga nakakulong dito sa dahil? Tingin nyo, anong team song nila? Yung kanta ni, ni Inigo. Ano ba yun? Ano ba yun? Dahil. Dahil sa'yo ako'y matapang. Hindi, joke lang. Okay. Hindi. Dahil siya kasi, dahil on the bus. Grabe ka, boss. The wheels yun. Tapos malupit ito. Okay. Nasa burol kasi yan, idol. Angas doon. Duck line. Alright, sige. Pampawala ng gutom. So, Elmira, yan Evelyn Brockway. What else? Kay Sir Evelyn Bryce. Ano naman yan? Ito naman yung Borstal Institution. Okay? Hindi Bors ba? Borstal. Okay? Borstal Institution. Pagka magkaroon ng Borsba Institution, si John Lester na yon, Sir John Lester na ang founder nun. The Borstal Institution is the best institution for delinquent boys. Yan. Yan yung best institution. Tapusin na natin to mga personality para mamaya pure na tayo. Borsba Max. Yun. Tatalino talaga, sabi ni Ali. Maghanap ka ng manliligaw mo na paiinlabin ka niya sa mga pag-aaral ng crime, di ba? Hindi yung sasabihin niya sa'yo na, kumain ka na ba? Mga ganyan-ganyan ng mga banat, no? Dapat yung mga may laman. Okay, Borstal. Borstal Institution. Okay, so pag sinabi natin Borstal, the best institution for delinquent boys. Yan. Okay, sa naman, meron din tayong New York House of Refuge sa USA naman ito. The first youth detention home. Okay, yan. Kaya kayo, ayusin nyo ang desisyon nyo sa buhay. Tama yan, idol. Imbes na manood kayo ng porn sa Telegram, manood ko na lang kayo sa Quadro Alas at kay Borsba. Diba? Ayusin nyo desisyon nyo sa buhay. Manood kayo ng replay, ng recorded, gano'n. Hindi manood ng porn. Ayusin nyo desisyon nyo, mamili kayo, maging bold passer o maging board passer, di ba? Alright. Dapat board passer. Sige. Sino naman si Frederick Demets? Pwede naman daw bold. Sige, bold passer ka na, bold medalist ka pa. San ka pa? Okay, sige. Frederick Demets, sino siya? Siya naman yung sa delinquent boys. Okay, siya. Dito. Agricultural colonies. Gumawa siya ng mga agricultural colonies para sa mga batang delinquent. At ang ginawa niyang magiging supervisor ay mga house fathers. Yan, mga house fathers. Yan naman si Frederick Auguste Demets. Okay, I think kumain muna tayo. Kumakalab na yung aking sigmura. Yan, continue natin mamayang tanghali, mga idol. May natututunan ba kayo? Ayos ba tayo dyan, mga bossing? Ayun, sir. May natututunan ba tayo dyan, mga boss? Alright naman tayo dyan? Sir. Bakit sir? Morning session? Alright ba? Alright? Alright. Alright. Alright, sir. Alright, sir. Absorb. Shout out. Alright, absorb.